Guys, so for today's video, hindi muna tayo magtuturo ng mga tutorial. Ngayon kasi may nabasa ako sa Facebook at ito, babasahin natin. So, after natin, mag-comment kayo kung ano sa palagay nyo or ano yung experience nyo dun sa tanong, dun sa nabasa natin, okay? So, let's start. So, punta na tayo sa Facebook natin. So, ito. So, ito yung nabasa ko, guys. So, kasi ako rin may experience, kaya hindi lahat ng kadugo ay pamilya. Grabe, this made me cry as I scroll on TikTok. I saw this content and the comment section are very accurate. And this made me realize na hindi lahat ng katugo ay pamilya. Now, I believe for the saying, blood is not thicker than water. So, ito yung post sa isang social media dito sa TikTok. So, ito basahin natin ha. Maiba naman tayo. What made you realize na hindi lahat ng kadugo ay pamilya? So, ito yung mayroon siyang mga comments. Ano sabi? Kapag mahirap kayo, magiging tagahugas kayo ng plato sa handaan. O, diba? Sinong ganyan sa inyo? And then, the next is by Bosto11. Bawal ang paupo-upo, lalo pag nagdadatingan na ang mga bisita. Dapat galaw-galaw. Oh my goodness, naranasan nyo rin ba yan, guys? Yung kapag darating na yung mga kamag-anak ninyo na medyo rich, hindi ka pwedeng paupo-upo lang. Talagang gagalaw ka at gagalaw. Kasi sabihin natin na may mga kamag-anak din tayo na medyo may mga kaya pero never silang gumawa sa handaan. Naranasan nyo din ba yun? Sumunod naman ay from Mahal Barreto. Ramdam ko yan sila, nagsasaya sila. Ramdam ko yan sila nagsasaya. Ramdam ko yan sila nagsasaya. Ako nasa lababo, naghuhugas ng plato, tapos naglilinis ng mga pinagkainan. O, diba? Isa din to, tagahugas ka kapag mahirap ka. Yes, true. True lalo. Ito pa, meron pa isa. When they only respect us according to their needs. O, diba? I-respect ka nila according to their needs. So, ayan. So, next, sunod is, yung tutulong sila pero at the end of the day, isusumbat nila lahat ng tulong. So, much better na wag na lang kayong magpatulong kung sa bandang huli, lahat ng naitulong nila ay isusumbat nila sa inyo. Hindi naman sa pagiging ungrateful or unthankful, diba? So, kung tutulong ka, dapat yung bukal sa kalooban mo, wag mo naman isumbat dun sa tao yung mga naitulong mo. For me, ganun lang ha. And then, the next is, ginagawa kaming katulong pag may family gather sila. Tapos, lagi nilang niyayabang mga bili nilang mamahaling gamit. Tapos, kami raw, di namin yun kaya bilhin. Tapos, pag nangamusta kami, kala uutangan sila. Kamusta pa lang, ang dami ng sinabi. Pero pag sila may needs sa bahay, namin nakatambay. Pinagdadamutan kami sa lahat ng bagay. Pag family reunion, kami laman ng chismis, nilalait ako. Tapos ginagawa pa rin katulong. Oh my God, sabi yan ni Samara. Oh, diba? Oh my God, diba? So, ganun ang kanyang na-experience sa kanyang family. So, kung ako naging hindi siguro ko kilos. Hindi mo rin masasabi naman na hindi ka kikilos dahil nga for sure ako bata pa yan sila nung nangyari yun. And next, they will never be happy on my or our success in life. They even trying to put me as down, wanting to gather some help on them. And when the time comes that you have to get some help on them, they just blaming you of what happened to you and will never help you. Pretty sure that the karma exists. Maybe not, but I'm sure it will come back to them. So, ako kasi naniniwala ko sa karma. When you, kapag ikaw may ginawang bad thing sa kapwa mo or sa kahit na nasa paligid mo, for sure may babalik na karma sa'yo. Ay nako, naniniwala ako sa karma, guys. So, maniwala kayo sa karma dahil kapag may ginawa kayong masama, may babalik ding masama sa inyo. Pag may ginawa naman kayong mabuti, good deeds will come to you. Yes, guys. So, maniwala kayo sa karma. And then sumunod, they brag how they help each others na hindi nila kaano-ano, pero ikaw na sinasabi nilang pinaka-close heart nila, hindi ka kayang tulungan. Yun yung, meron kasing mga kamag-anak na
magaling lang sa ibang tao pero sa kamag-anak hindi. Kumbaga pasikat sila sa ibang tao pero sa mismong kadugo nila hindi. Hindi naman natin sila nasisisi pero syempre kanya-kanya pa ring pananaw yun guys. Pero siguro kung kadugo mo talaga, kung ako kadugo mo at medyo may kaya-kaya ako at nakikita ko yung ibang pamilya ko na medyo nahihirapan at nakikita mo naman na nagsisikap sila pero sadyang pinagkaitan sila ng kapalaran na maging maalwan, siguro tulungan mo din sila, 'di ba? Pero wag mo naman isusumbat din sa bandang huli. Ay nako, tapos yung tipong sila mismo ang sisira sa'yo, yung tipong lahat gagawin nila, ipamukha lang sa'yo ng miserable yung buhay at pamilya na meron ako. Yun ang sabi ni Nizzy. They treat us differently knowing that my family who's used to be so poor now becoming just like them financially at dahil yun sa sipag at sacrifice. Totoo to. Ito talaga. Totoo to. Kasi naranasan din naman yan na dati mahirap lang kami. As in mahirap and iba yung tingin nila. Iba yung tingin nila at iba rin yung tingin nila dun sa mga kamag-anak mo na may kaya. Pero nung nagsikap at medyo umangat ka, iba na ang tingin sa iyo guys. Ay nako, swear it's true. And then guys, yung hihingi ka ng tulong dahil gipit ka pero imbes na tulungan ka, lalo ka pang gigipitin at husgahan. Oo, tama. Meron akong isang kakilala na nilapitan ko noon dahil at walang-wala talaga ako and umuulan nun guys. And nagnak ako sa pintuan nila and sabi niya wait lang daw. Nauwing na umuulan yun. Naghintay ako sa halagang 500. Wala no choice ako. Kailangan ko ng pambili ng gamot ng anak ko. O, diba? They'd welcome or invite ka lang sa mga events if may nakitang achievement sa'yo. They act proud kahit hindi naman sa una. Sabi naman yun ni Ka. Kapag may outing ang buong relatives, madalas na hindi kami invited. Then nang mamatay ang papa ko, ginawa kaming katulong ng tita ko. Okay lang kami mapagod, wag lang yung anak niya. Okay lang magkasakit ang anak niya, wag lang kami kasi mahal daw ang gamot. Kahit monthly nagpapadala nanay ko from abroad. Oh my goodness, kapag nag-grocery sila, may mga needs like sanitary pads ako wala. Never nakatikim ng bagong underwear, damit o mayaya sa labas para kumain. Ayun ang kanyang experience. Diba nakakalungkot, nakakasad. And then meron pa sinabi, my father's mothers always make gossip and mocking me and siblings like we're not her grandchildren. Oh my God, o di wag, diba? Relatives who disrespect my family cause hindi pa kami successful is no longer relative to me. Yes. Kung sino yung mga tumingin sa'yo noon ng mababa, ngayong successful ka na, it's time to revenge. Charot! Tapos sabi nila, family is not based on blood. If you need help, a lot of strangers can help you. Yeah, they do not know you and so do you, but remember, they are still family. O, diba? English yun, hindi ko naintindihan. Success, some relatives don't want you to become successful enough. They're happy when they see you in your lowest moment and they're sad and o nga, may mga kamag-anak tayo na kapag successful ka, hindi nila gusto yun. Mas gusto nila makita ka na nadadown ka, nahihirapan ka. Ganun yun guys. So, ayun lang guys, yung mga comment dito, diba, natin yung mga ganong pangyayari. Pero sadyang ganun talaga ang buhay guys. At sabi nga nila, you will learn from your mistakes or you will learn from your experience. Sabi nga nila, pain is the best. Ano nga ba yung pain is the best lesson in your life. Diba? Yun lang. And comment naman kayo kung ano naranasan nyo noong kayong mga bata pa sa term na hindi lahat ng kadugo ay pamilya. Yun lang. Maraming salamat. Babush!